Hindi pa man nagsisimula ang El Nino, damang-dama na ang matinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tindi ng init, lumalala na ang fish kill sa Kawayan, Ilocos Sur. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Masyado pang maliit ang mga tilapyang ito, pero inaani na ng fish cage owner na si Mang Franklin. Kahit na mas mahirap ibenta ang mga ganitong size ng isda, mas mainam na raw ito kaysa madamay ang mga ito sa lumalalang fish kill sa Kawayan, Ilocos Sur. Epekto ito ng sobrang init ng panahon. Ariga mabroten no kan. Nung pilitan mga lakon. Isa lang si Mang Franklin sa dumaraming bilang ng mga naluluging fish cage owner. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, pinag-iisipan na ang pagdedeklara ng state of calamity. We expect na no kumarkaroon na then definitely we will be requesting for the declaration. Ito rin ang idinaraing ng fish cage owner sa Lake Bato sa Camarines Sur. Sa ngayon, yung mga fish cage operator, wala nang gaano pinapalabas na marketable size. Dahil yung mga marketable size na tilapia, stock nila sa fish cage, yun ang unang nag-fish kill. Ayon sa Municipal Agriculture Office, lumala ang kaso ng fish kill dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa lawa, dulot ng sobrang init ng panahon. Mas kakaunti rin ang dissolved oxygen na kayang maabsorb ng lawa kapag mainit ang tubig. Nagiging kompetisyon pa ng mga isda sa kakaunting oxygen ang mga phytoplankton na uri ng halamang dumarami tuwing tag-init. Mainit na panahon rin ang hinihinalang sanhi ng wildfire sa ilang bahagi ng Mount Irigas sa Camarines Sur nitong weekend. Sa tala ng isang grupo, pumalo sa 38 degrees Celsius ang temperatura nang maganap ang wildfire. Mas madaling sumiklab ang sunog sa gubat kapag natutuyo ang mga dahon at damo. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa epekto ng El Nino ang nararanasang init sa bansa. Posible pa nga raw itong maantala at sa buwan pa ng Agosto magsisimula dahil sa mabagal na pag-init ng karagatang Pasipiko. Babala naman ng ahensya, huwag maging kampante dahil hindi pa rin daw ligtas ang mga bansa sa bagyo kapag nagka-El Nino. Bababa lang ang tsansang mag-landfall, pero mas malalakas na bagyo raw ang mabubuo tuwing may El Nino. Katunayan, nakaranas ng El Nino ang bansa ng manalasang bagyong Ondoy noong 2009 at ang bagyong Milenyo noong 2006. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.